Ito naman, ito nagulat din ako sa comment nito, hindi kayabangan. Ayan, magandang gabi po sa inyo. So, time check tayo agad, 9:22 ng gabi. Di bali nandito na po ako ngayon sa pabrika, sa trabaho. And ang start po ng pasok ko ngayong gabi ay 9:40 PM. Hanggang ano po yun, 6:40 ng umaga. Ayan, so di bali night shift po ako ngayon. First day na magna-night shift po ako, medyo nangangapa pa ako ng pakiramdam. Pero kanina naman medyo nakaidlip ako kaninang hapon na ng 1 oras. Ayan. No? So, yung normal na tulog ko, mag-iiba na. Ano lang naman to 1 week lang naman ako night shift. Tapos next week, day shift na uli ako. Sa tingin ko kaya naman. Ayan. So pasok na rin ako kasi 9:23 na. Kailangan 9:35 nandun na ako sa loob. So nandito ako ngayon sa parking. Ayan yung parking lot. Medyo maluwag ang parking lot kapag night shift. Hindi katulad ng pang mid shift, punong-puno ng sasakyan dito. Maglalakad na ako papunta sa pabrika. Mga 5 minutes lang naman yung lakad. Sobrang lamig. Tapos malakas pa yung hangin. Ayan, dito na ako sa loob ng paprika. Dito naman yung aming locker room. Ayan, kakatapos lang ng 2 hours work natin, break time tayo, 10 minutes. So, ang kinakain ko lang pinsan dito, tinapay or kaya saging. Ito yung laman ng locker ko, wet tissue, tapos yun, snacks. And meron tayong candy rito, pampagising kasi ito eh. Ayan, tapos yan, mga biscuit, tubig. Tapos yung baonan ko na ito. May saging tayo dito, medyo pabulok na kaya kainin ko na to. And after ng 2 oras uli, lunch break na namin. So ito yung binili kong obento mula sa convenience store. Pwede naman umorder dito or magpa-yoyaku, magpa-reserve ng pagkain. Kaya lang hindi pa ako sanay. Kaya naisip ko bumili muna ng obento sa convenience store. Good morning! And after ng 8 oras na trabaho, time check, 6:44 ng umaga. So ayan, tapos na nga ako sa trabaho. And dahil nga night shift ako, ayan, inabot na tayo ng liwanag sa daan. Kaka-out lang po ng zombie. Ayan, magandang araw po. First day po, first night ng night shift. Ayan, first day, first night ng night shift. Medyo nakakahilo kasi mahirap talaga magtrabaho pag gabi Kaya nakakabilib yung mga nagtatrabaho sa gabi talaga. Dati naman nakakapagtrabaho na ako ng night shift kaya lang 3 years ago. Kaya sa Shiburi, kumbaga parang iba talaga ang pakiramdam po ng nagtatrabaho sa umaga sa nagtatrabaho sa gabi. Kasi kapag umaga nagtatrabaho tayo, pagod lang yung mararamdaman mo no. Dito iba
Sa gabi naman iba. Pagod ka na, antok ka pa. Tapos nasakto pa yung trabaho namin ngayon, kakaiba talaga. Bahay na po ako. Thank you Lord, nakauwi ng maayos. Antok na antok po ako kanina habang nagdadrive. 7:37 na umaga. Maabutan ko sila Aya, yung mga bata, si Yuna at saka si Kuya AJ. Andito pa. Pasok na muna ako para makatulog na agad. Antok na ako. Morning. Morning. Good morning. Good night. Good night. Aba, baby. Bye-bye. Bye-bye. Ang kachi. なんで いいよ、ポケットの中に。 Bye-bye. 待っててね。 Good morning po sa inyo uli. Nagluluto pala tayo ngayon ng bopis. Para may ulamin tayo mamayang tanghali saka mamayang gabi na to, hanggang mamayang gabi na to. Na. Si Aya, ako saka si AG kumakain nito, pero si Yuna Chang po hindi natin mapapakain ito kasi ayaw niya. Ayaw niya rin tikman. Natakot siya dun sa itsura ng bopis. Nagigisa na ako ng bawang, sibuyas, saka luya. Tapos, ang ilalagay nating mga sahog, ito, carrots, red bell pepper, saka labanos. Maglagay din ako ng pulang sili para manghang. Ayan. Marami kaming pulang sili rito. Hindi kami mahilig sa sili, Naka-frozen yung sili namin para tumagal. Ayan, lagay tayo ng 5 sili. Total, hindi naman kumakain si Yuna Chang nito. Si AJ naman, okay lang din sa kanyang spicy. Kumakain din ng spicy si Kuya AJ.
Okay na to. Ayan, magandang araw po uli. So, di bali kagigising ko lang. Kasi kanina, habang nagluluto ako, nakakaramdam na talaga ako ng antok. Kaya nung natapos ko yung pagluluto kanina, natulog na rin agad ako. So, bumangon lang ako saglit at nagugutom na rin. So, di bali naka 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Naka-6 na oras din ako ng tulog. Di bali kakain muna rin ako ng tanghalian. Then maya-mayang konti, pauwi na rin sila. Ang mga alas 3 na nga po, nandito na sila Mama Aya. Si Yuna Chang. Si Kuya Eji, hindi ko alam kung anong oras siya makaka-uwi ngayon. Baka may bukatsu sila ngayon eh. Magandang gabi po. Ayan, fast forward lang kasi hindi na tayo nakapag-vlog kanina eh. So, yun, nandito na uli ako sa pabrika. Ayan, nasa parking na ako. And in 5 minutes, pasok na rin agad ako. Ayun, ganun lang ang buhay ng night shift. Tulad ng sabi ko, 1 linggo po ito. Tapos next week, pang umaga na uli ako. Kung tatanungin nyo kung nakatulog ba ako kaninang umaga, kasi hindi naman talaga ako sanay matulog ng umaga or tanghali talaga eh, no? Kaya kanina akala ko talagang mahihirapan ako mag-adjust sa pagtulog. Pero hindi eh. Sa sobrang antok, hindi mo na maiisip na umaga. Kaya naman paghiga ko agad sa kama, ayun, baksak agad yung mata ko, nakatulog agad ako. Medyo napahaba rin yung tulog ko. Pagdating ni Aya sa bahay, saka ng mga bata, nakatulog uli ako. Tapos nagising na ako mga 7:30 PM. Ayos, kumain, ayan, pumasok uli. Ganun ang magiging mangyayari sa akin. Matutulog sa umaga, gigising sa tanghali, matutulog uli sa hapon. Paggising, papasok na uli sa trabaho. So, ang total ng naging tulog ko sa buong araw, putol nga lang siya, kaya lang, nung tinotal ko yung tulog ko, nakatulog naman ako ng 6 hours, no? Pwede na yun. Saka, okay na yung pakiramdam ko, basta makatulog ako at least 6 hours, ayan. Ayan, uwian na po. Tapos din ang magdamag na trabaho. Pero maya na rin ako magdadrive. Nagpapahinga din kasi ako ng 5 to 10 minutes. Narating ko lang po. Naalala ko lang, meron nga pala akong mga na-receive na tanong uli about sa trabaho. Bago ako pumasok sa loob, sagutin ko muna to. Siyempre dahil bago nga yung trabaho ko, maraming curious. Kaya maraming nagtatanong about sa trabaho ko. Sige, sagutin natin. Ayan, tanong ni My Boy Sanji. Ayan, Kuya JP, bi-weekly po ba ang swelduhan sa work nyo or weekly? Hindi po bi-weekly, saka hindi rin po weekly yung swelduhan sa trabaho. Di bali, monthly po. Halimbawa, nagtrabaho ka ng February 1 hanggang February 28. Ayan. Ang saswelduhin mo yung trinabaho mo from February 1 to February 28 ng March 15. 15 ba o 20? Basta mga ganon. So, may pondo po. Bago kang makasahod. Nakalimutan ko kasi kung 15 o 20 yung swelduhan namin eh. Ayun, basta sa buwan ng January, sasweldo ka ng February. Sa buwan ng February, sasweldo ka March na. Mga ganon. And ito ang tanong naman ni Bengo 9785. Hello, J. Pinoy new follower. Pwede po bang malaman kung paano po kayo nakapagtrabaho dyan sa Japan? Dumaan po ba kayo sa agency or direct hire po kayo? May age limit po ba for factory worker? Kailangan din po ba ng experience? Kailangan din po ba na marunong mag-Nihongo? Thank you. Una yung tanong niya, paano daw ako nakapagtrabaho sa Japan? Ayan, di bali, meron po kasi akong working visa dito. Hindi po ako dumaan sa agency. Hindi rin po ako direct hire po. No? Under po ako ng aking kaisya. So, sila yung naghahanap ng trabaho para sa akin. Kaya hindi po ako direct. May age limit po ba for factory worker? Dito kasi hindi naman sila mahigpit sa mga age limit talaga, no? As long as kaya mo magtrabaho, tinatanggap naman po nila.
Kaya lang kapag manggagaling ka sa mga agency sa Pilipinas, alam ko meron pong age limit, no? Sa mga nabasa ko noon, ang age limit ng mga agency sa Pilipinas nasa 35 years old. Pero depende po yun sa agency, Merong hanggang 25 lang, ayan. Alam ko nga merong ang nakapasok pa 40 years old Ayan, depende rin po sa agency sa Pilipinas. Kailangan din po ba marunong mag-Nihongo? Alam ko, mostly ng mga agency na tumatanggap na worker dito sa Japan, nag-aaral po sila ng Nihongo. Ito tanong ni Blue Coral 3873. Anong klaseng pabrika yan, JP, at saang departamento ka inassign? At wala nang training pa, trabaho agad? Yung tanong ni Miss Luz, bakit wala kang interaction kahit kaninong katrabaho mo, hindi mo sinagot? Yung naglalakad na palayo sa camera. Ikaw ba yun? Pareho kayo ng pang-itaas pero blue ang pants niya. Tsaka may ponytail siya. Parang babae. Kahit ang kembot Kung yung kuha mo papalapit sa gate, mga 9 PM, sabi mo tapos na ang shift mo. Yun din ang kuha mo na naglalakad papasok yung babae. Kanina, hindi din ba kayo gumagamit ng time clock? Ayan, isa-isayin ko yung question niya. Ayan, anong klaseng pabrika yan? Ayan, di bali pabrika po ito ng mga parts ng sasakyan po. Ayun, saang departamento ka inassign? Di bali nasa po ako, naka-assign po ako sa mga makina po. At wala nang training pa, trabaho agad. Nagkaroon kami ng orientation, tapos bago naman din ako pabayaan doon sa trabaho ko, tinuturuan din naman ako doon. So, mga 1 week din ako tinuruan. Tapos nung medyo nasanay na ako doon sa trabaho, pinabayaan na ako doon sa pwesto ko. Yun. Yun yung naging training ko. Kumbaga parang 3 makina kasi yung hawak ko. Unang araw, 1 makina lang pinahawak sa akin. Pangalawang araw, 2 makina na yung pinahawak sa akin. Pangatlong araw, 3 makina na yung pinahawak sa akin. Pero habang dumadagdag yung makinang hinahawakan ko po, meron pong naka-assign sa akin na nagtuturo sa akin tapos tumitingin sa mga galaw ko para hindi ako magkamali. Parang ganon. Bakit wala kang interaction kahit kaninong katrabaho mo? Meron naman, kaya lang hindi ko na lang binablog kasi ayoko namang yung privacy ng mga katrabaho ko din no. Lalakad ka ng palayo sa camera, ikaw ba yun? Pareho kayong pang itaas pero blue pants. At saka may ponytail siya, parang babae kahit ang kembot Babae po yun. Di bali katrabaho ko po yun sa same department po kami. So, nung lumingon siya, ayun, parang bumati lang. Ito nagulat din ako sa comment nito. Hindi ko na ilalagay yung pangalan niya. Sabi niya, bakit kailangan mo bilangin ang sahod mo sa vlog? Kayabangan. Hindi ko naisip na kayabangan po yung ginawa ko kasi kaya ko lang naman po pinakita sa inyo yung pagbibilang ko para i-share lang sa inyo kung magkano yung sinasahod ng isang factory worker po dito sa Japan. Kasi syempre marami din nagtatanong sa akin magkano siya sweldo. So, ayun, pinakita ko lang. Tapos, ewan ko, hindi ko naisip na kayabangan pala yun. So, sorry kung ganun yung pag-iisip mo dun sa nagawa ko. Pero yun nga, siguro kaya ko lang din ginagawa yun para ma-inspire yung mga nanonood din. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na gustong pumunta ng Japan at magtrabaho. Yun lang naman yung purpose ko kaya ginawa ko yun. Ayun, pasensya ka na kung nayabangan ka doon Saka wag kang mag-alala yung mga binilang ko na yun. Wala na, lumipad na rin yun kasi marami kaming bills na binabayaran dito. Wag kang mag-alala, next time ipagyayabang ko naman sa'yo yung mga bayarin namin dito kung saan napunta yung perang binilang ko noon. Diba? Ayan, peace.